Hi! Magandang araw! Mini vlog tayo, ayan. Before anything else, syempre, outfit check muna kasamang aking magandang pamangkin. O, diba, mana sa tita niya, napakakikay. So, eto na nga, last, January pa tong vlog namin ng aking pamangkin. Eto yung time na saglit siyang nagbakasyon dito sa aming bahay before ang pasukan nung January. So 'di ba nga meron akong in-upload na vlog last time January nung New Year yun nung umuwi kami sa province, and then pagbalik namin kasama na siya sa amin. So nagbakasyon siya ng 2 araw before yung kanyang pasukan. So ayan yung last day, gumala kami, sinulit na namin yung pagkakataon na makagala kami sa mall. And then, after nyan, ihahatid ko na siya pa uwi sa province or sa Tarlac. So, ano lang kami dyan, commute lang kaming dalawa. So, tamang banding lang ang magtita. Nga pala pamangkin niya ng aking Javi. Nalalapit na nga naman pala ulit yung pagbabakasyon niya dito sa bahay. Kaya kailangan ko nang i-upload itong una naming vlog na magtita. So, nauna kaming pumunta sa mall kasi nandyan yung terminal pa uwi sa kanila since commute lang kami. So, gumala muna kami dyan, napasyal-pasyal, and then dahil hindi pa kami nagla-lunch, ayan, sabi ko kain na tayo. Saan mo gustong kumain? Sabi niya, hindi ko alam. Gusto mong try sa food court? Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi ko naman alam kung anong food meron doon. O tara, tingnan natin. Kaya nandyan kami, namimili kung meron siyang magugustuhan. And then wala siya nagustuhan. Nakita niya yung magmi-milk tea, nag-aya siya, nagpabili siya. So sabi ko, o sige, tara, bili tayo ng milk tea. Anong flavor ang gusto mo? Sabi ko. Ayan, tinuro na niya yung flavor na gusto niya. And then after that, ayan na yung order namin. Tig-isa kami ng order dyan. Tapos yan, after namin bumili ng milk tea, bumaba na kami para maghanap ng kakainan. So, napadpad kami sa Green Niche. Gusto namin ng pizza and then may chicken din or pasta. So, diyan kami napadpad. Ayan, nag-order kami ng food namin dyan. Medyo matagal lang ng konti pero hinintay na namin since gusto namin na yung ganun yung combo ng pagkain. May, diba? May pa-cheers-cheers pa yung dalawang magtita. So, ayan, sabi niya gusto niyang itry yung flavor na napili. So, yan, pinatikim ko sa kanya kung nagustuhan niya yung na-order ko. And then, nagustuhan naman niya kasi meron siyang popping boba. Tama ba yung sinabi ko? Basta yun yun. Gusto nga niyang palagyan sana nung ginagawa pa lang yung order niya kaso nahuli na and then gawa na yung order niya. So, hindi na namin napalagyan ng popping boba. Ako naman, since maasim-asim yun yan, gustong gusto ko yun kasi mahilig ako sa maasim. So, ayan, darating na yung aming food dyan. Nagkwentuhan kami habang hinihintay namin yung aming mga order. Past lunch na rin sa mga time na yan kasi medyo tanghali na kami nagising, lalong-lalo na yung aking pamangkin. So, ayan na yung aming food. Ayan, tara kain tayo. Yum! So, sabi niya sa akin, gusto niya mamasyal sa SM. So, ayan, pinasyal ko siya since napakadalang lang namin talagang makalabas na dalawang magtita and then magkaroon ng time na kami dalawa lang. So, ayan, nagpunta nga kami after namin kumain sa National Bookstore kasi sabi niya, hindi pa siya nakakapasok dyan. So, dinala ko siya dyan. Ayan, nagtingin-tingin kami. Sinundan-sundan ko lang siya kung anong mga gusto niyang tingnan. Yan. So, since first time niya makapasok sa National Bookstore. In fairness naman sa pamangkin namin, mahilig siya sa mga libro at masipag siyang mag-aral. And then, matataas din yung grades ng batang yan. Kaya, nakakatuwa. At pagkatapos nga dyan, so nagpunta na kami kung saan pwede maglaro ang mga bata. Hindi lang bata, pati matatanda, pwede silang maglibang dito. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng shop or ano na to, place na to. Basta dyan, sa maraming arcade, maraming paglaruan dyan. Ayan, so yan, sundan-sundan ko lang siya kasi hindi rin naman ako masyado mahilig sa mga ganyan. Although, nung kabataan ko, naglalaro kami, nagpupunta kami sa mga ganyan ng mga barkada or classmate ko, pero mostly basketball yung tina-target namin na piniplay dyan. So, ayoko rin maglaro ng mga ganyan. Yung claw ba yun? Parang andaya naman kasi hindi ka makakuha, lalo na kung hindi ka marunong. Saglit lang and bibitaw na, wala na, hindi ka na makakakuha. So, hinayaan ko siyang maglaro dyan. And then, pinanood ko lang siya. So, ayun na nga, hinayaan ko lang talaga siyang maglaro dyan. Dinocument ko na lang yan, yung for experience niya. So, sinundan-sundan ko na lang siya kung saan siya pupunta. So, ang dami yung mga gandang toys dyan. Napaka-cute pa nila. Pwede silang keychain. No, 'di ba? Ayan, lalo na yung mga yan, no, ang cute ng pink. Mahilig pa naman sa pink ang batang yan.
yun nga, wala siya nakuha. Yun ang sinasabi ko, napakadali lang makabitaw ka agad nung items or wala kang makuha. Parang ang luwag-luwag nung pang-ipit nila. Saglit lang bumibitaw, o 'di ba? Wala na naman siya nakuha. So dito kami sa mga ticket na 'to. Ayan, dito nakakuha na siya ng mangilan-ngilan na ticket. So ayun, inipon muna namin bago namin tawagin yung nag-a-assist bago namin makuha. So ayan yung kanyang mga napanalunan diyan na nakuha. O 'di ba? Kahit papaano nagkaroon ng kasiyahan yung bata, yan, nakakuha naman siya. Yun nga lang, puro ticket na lang yung pinunteriya namin. And then, nag-load ulit siya, nagpapalit ulit siya ng coins. Ayan, balak pa niyang maglaro dyan. Sige, sulitin kahit na medyo hapon na talaga dyan. Nauubusan na kami ng time. So, eto, binalik-balikan niya to. Isushoot mo yung ball dyan, tapos may lalabas na ticket dyan sa ilalim. Unfortunately, yung machine na napuntahan namin is wala na pala siyang lumalabas na ticket. So, nagpunta na kami dun sa harapan kung saan namin pwedeng ipapalit yung mga ticket. Balak niyang pagawan ng card. Ipalit yon as a card para naiipon yung points niya doon. Kasi kulang pa talaga yung mga ticket na nakuha namin para makapagpapalit ng items dyan. So, ganyan nila kinakount yung mga ticket. I-insert mo siya ng ganun and then bahala na yung machine mag-count ng mga ticket na nakuha mo. So, nagpapalit ulit kami ng coins dyan. Binalikan namin yung machine na yan. So, dyan, nireport ko yan. Sinabi ko dun sa nag-a-assist na, bakit walang lumalabas ng ticket? Ang dami na namin lalaro dyan. So, ang ginawa na, chinek niya yung loob, yung pala, wala ng ticket na available. So, naglagay muna siya. And then, hintay namin hanggang sa, ayun, lumabas na yung mga ticket nun. Pati yung mga unang nakapaglaro doon, nakuha namin yung ticket nila. Nadagdag pa yun sa ticket ng pamangkin ko. So, yun na nga, sabi ko, tara na kasi hapon na dyan. Sobrang hapon na talaga yung passport na yata dyan. So, habang naglalakad kami papunta sa likod, punta muna kami sa Sky Ranch. Kasi hindi pa siya nakapunta doon. So, minatsyempuhan kaming nagtutour dyan, mall tour. Ayan, as you can see sa date dyan, January pa yan, nung merong nagpo-promote ng, ano bang tawag dito? Wolf Boy ba yun? Werewolf Boy. So, yan, yung panahon na yan, January pa yan. Ayan, no, January 4. So, natsyempohan namin yung mga nag-mall tour na yan. Hindi ko sila kilala yung mga kabataan ngayon. So, kilala siya ng pamangkin ko. Sabi ko, okay, sige. So, nood-nood kami ng konti, hinahintay namin lumabas yung pinakang main bida. So, matagal pa yun, hindi na namin mahihintay. Lumabas na kami, pumunta na kami sa Sky Ranch para mag-ikot-ikot lang. So, dito kasi, hindi pa talaga siya nakapunta dito at nakapamasyal sa Sky Ranch. So, dinala ko siya, as you can see, sobrang daming tao na mga time na yan. Ayan, kita nyo ba? Napakaraming tao talaga kasi last minute ng bakasyon ng mga kabataan before sila mag-schooling again. So, ayan, ang napakalaking Ferris wheel na yan. Ayan, once nga pala nakasakay na ako dyan. Ang ganda, kung hindi ka natatakot sa height, mag-e-enjoy ka. Pero kung natatakot ka, kahit na gusto mong sumakay, medyo kinakabahan ka pa rin kapag nandun ka na sa tuktok. So, ayan, mag-ikot-ikot lang kami dyan, tingin-tingin, ilibot ko muna siya, ayan, kasi wala talaga kaming oras sa time na yan na mag-enjoy dyan para sumakay sa mga rides, itry yung mga rides dyan, walang oras. Kasi, past 4 na dyan, magpa 5 na kailangan na namin umuwi at maihatid siya sa bahay nila. So, if I remember, 5:30 na yata nung nakasakay kami hanggang mapuno yung jeep at makaalis. Yan, ginabi na kami. So, ayan, nasa dauna kami ng mga oras na yan. I think mga past 6 or 6 dyan. Ayan, at nagutom kami sa biyahe sa mamasyal namin kanina. So, hindi na kami nakakain. And then, nakakita kami nagtitinda ng shawarma dyan sa may along the highway ng Dau. And then, bumili kami, nag-take out kami. Sabi ko, sa sasakyan na lang kami kumain habang nagko-commute kaming dalawa. So, natagalan pa kami sa paghihintay ng masasakyan dyan kasi ang hirap makasakay ng diretsuhan papunta sa kanilang lugar. So, nakasakay kami as hindi pa yun pa diretso sa kanila. So, kailangan na pa namin mag-stop over sa kanto para mag-abang ulit na masasakyan pa uwi sa kanilang bahay. And then, after nga dyan, wala nang tigil sa kaka-text, tawag si ate, ang mother niya. Hinahanap na talaga siya kung nasa na daw kami kasi ginabi na talaga kami. And then, nung nakauwi nga si kuya galing sa work, tinatanong niya kami kung nasaan na kami. Ang sabi namin,
malayo-layo pa kami. So, ang ginawa na lang nila is sabi, maghintay na lang kami sa kanto sa convenience store. At doon na lang nila kami susunduin sa 7-Eleven. So, pagbaba namin, diretso kami dyan, tawid dyan. So, naghintay kami sa 7-Eleven at dyan kami susunduin nila ate. So, ayun na nga, dumating na si ate. Ayan, kasama din nila ang biyanan ko, si mama, kasi wala siyang kasama sa bahay. So, sumama na lang siya sa kanila. Ayan na si ate at si kuya, ang aking mga bayaw at biyanan. And then, ang ano pa dyan, siste, ayaw na nila akong pag-commutein pabalik. So, ang ginawa nila, pagdating namin dyan, pagdating rin nila dyan, ihatid na naman nila ulit ako sa Dau Terminal. So, ayun. Nagpunta ulit kami ng Dau Terminal. So, sabi ko, kain muna tayo kasi late na rin dyan. Di pa tayo kumakain. Pero sabi ni ate, wag na. Madidis oras ka lalo. Maghihintay na sa'yo si hubby mo. Sabi niya gano'n. Mag-aalala yun kanya. So, hindi na kami nakakain dyan. And then, pagdating ko nga sa terminal, ang haba ng pila kasi walang jeep na masasakyan, wala pang available kasi sobrang dami nga naman ng pasahero sa buong araw na yan. Uwian ng mga pasahero, galing iba-ibang probinsya. Basta, ang hirap sumakay sa panahon na yan. So, after nga ng dalawang wait is over sa terminal, nakasakay na din kami, may dumating na jeep na. Buti na lang nakasakay na ako sa dumating na jeep na pangalawa. And then, nagkataon naman na sa harap ako pinaupo nung nag-a-assist sa terminal. Ewan ko ba, ba't sa harap ako pinaupo? Dalawa kami babae na nakaupo dyan. So, ako yung nasa tabi ng driver at yung katabi ko nasa may bintana. Buti na lang talaga nagkataon na napaupo ko sa harapan. Ibig sabihin, may purpose pala yon. Yung driver namin, hindi ko na maintindihan nung katabi ko habang nagbabiyahe kami. Parang inaantok siya or masama yung pakiramdam niya. So, ang ginawa ko, binigyan ko na siya ng candy agad-agad at sabi ko, uminom siya ng water. Siyempre, kailangan pag malakitan yung driver, di ba? Kasi buhay nyo yung nakataya doon, yung kaligtasan nyo. And then, nagpasundo nila kay hubby sa terminal ng SM. So, ayun lang. Salamat sa panonood.